Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay muling magkaroon ng devotion sa umagang ito. At bago tayo magumpisa, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po na ikaw muli ang siyang nais namin, Lord, na bigyan ng halaga bago namin umpisahan ang araw na ito. Samahan mo po kami sa aming pagde-devotion at Lord, magsilbi itong aral, magsilbi itong gabay namin sa aming buhay. Salamat po Ama, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan mo Jesus, Amen. So, ang nais ko po na i-share ngayong umaga ay kukunin natin mula sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niya dito, basahin ko po, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So, ang Diyos ay nagpapabaya. Kung akala natin nagpapabaya ang Diyos, pinapabayaan tayo dahil dumadanas tayo, ay nagkakamali po tayo. Or niisip natin na nagpapabaya ang Diyos dahil hindi niya pinaparusahan ang mga nagpapakasasa, okay, sa maling pamaraan. So, wag nating isipin yon kasi ang Diyos nga ay hindi nagpapabaya. So, sa ating reference, I want to share also yung buhay ni King Nebuchadnezzar. I know, kilala natin siya, no? Siya yung hari na ginamit ng Diyos para sakupin ang Israel. Okay? Ito ang Babylonian Empire na pinamumunuan ni Nebuchadnezzar. So, ang kwento ni Nebuchadnezzar ay maganda. Actually. Okay? So, magandang pagbulayan natin ngayong umaga. So, one time, okay, pangalawang pagkakataon pala, siya ay muling nanaginip. So, second dream niya ito. Napanaginipan niya na may isang puno na ang kanyang taas ay umabot hanggang langit. Kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at sa maraming bunga na maaring kainin ng lahat. Sumisilong sa ilalim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ng lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumaba mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang punong kahoy na yan. Putulin ang mga sanga, lagasin ang dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at ang mga ugat nito, tanikalain ito ng bakal at tanso, bayan ito na sa damuhan, sa gitna ng parang bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. So, yan yung napanaginipan ngayon ni King Nebuchadnezzar. Ngayon, muling hinanap si Daniel, okay, para interpret. Kasi hindi ma-interpret ng mga enkantador o kaya mga matatalinong tao ni Nebuchadnezzar. So, dumating ulit si Daniel. So, si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay nabahala. Hindi agad makapagsalita nung marinig niya yung kwento ng hari. Ano yung napanaginipan niya? Hindi makapagsalita si Nebuchadnezzar kasi very negative against sa hari yung sasabihin niya. Pero sinabihan siya ng hari na huwag mag-alala. Okay? Sabihin lang niya yung napanaginipan niya. Anong ibig sabihin? Sabi ni Daniel,
Iyon ang hatol sa iyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyo ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. So, ma-pride siguro si Nebuchadnezzar, okay? At maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayo muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So, may chance siya, okay? Pagkakilalanin niya ang Diyos, may chance siya na muling maghari. Kaya, mahal na hari. So, pinayuhan na ngayon siya ni Daniel. Dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap at mamamayan upang manatiling payapa ang iyong buhay. Lahat ng ito ay naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. At minsan namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Siguro 12 months na ang nakaraan after na sabihin ni Daniel. Akala niya siguro, ay hindi naman totoo yun. Yung babala or yung payo ni Daniel sa kanya. Kaya ito, sinabi niya ngayon yung kanyang kayabangan. Sabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. So, talagang pinuri niya yung sarili niya. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Ay niya, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ang kaharian ng mga tao. At maari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. So, grabe yung parusa. For 7 years, ganun ang buhay ni Nebuchadnezzar. Kasi hindi siya nakinig. Siguro nung napakinggan niya, medyo naglaylo siya. Pero after siguro a month, ay, parang wala naman. No? Parang tayo din minsan, ganun, no? Parang hindi pa naman darating ang Diyos. Okay? So, chillax muna. 3 months, 5 months, 6 months, wala pa rin pangyayari. So, hanggang umabot ng 12 months. Kaya, nung nandun sa tuktok ng bahay niya, nasabi niya na ang ganda ng Babylonia at dahil yun sa kanya. Okay? Pagkasabi pa lang niya yun. Ngayon din, sabi niya, sabi ng tinig ay magiging parang hayop siya. 7 years siyang ganun, namuhay parang hayop. Okay, kumain siya ng damo. Humaba ang kuko, parang ibon. Yun yung sabi ng So, pinarusahan si Nebuchadnezzar until such time na nirecognize niya na ang Diyos pala ang may hawak ng lahat. At walang sino man na mas makapangyarihan sa kanya. Nung na-recognize niya yon, ay ito naman ang nagsabi. Ito na yung patutuo ni Nebuchadnezzar. Basahin ko po, sabi niya. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Ang paghahari niya'y magpakailanman. Lahat ng mananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanyang ginagawa.
nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala. At ito ang add-on, okay? At ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. So, after na malusutan, okay, madaanan ni Nebuchadnezzar ang kanyang parusa, kanyang pagsubok, ay mas naging higit na dakila siya at makapangyarihan kaysa dati dahil kinilala niya ang Diyos. So, we could rule out na if we're going to parangalan, okay? If we're going to give all praise, all honor unto the Lord sa lahat ng nagawa natin, mas lalong magtatagumpay tayo. Mas higit, okay, na aangat tayo. Okay? Pag mas na pinupuri natin ang Diyos, mas umaangat tayo. Hindi pala, no, mas pinupuri mo yung sarili mo, ang Diyos naman ay nawawala. So, dapat the more na pinupuri natin ang Diyos, hindi ang sarili natin. Okay? Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Grabe, no? Grabe yung pagpupuri ng Nebuchadnezzar. So, goods pala talaga si Nebuchadnezzar. Okay? Sana, no? Kung tayo man ay dumanas ng, pagsubok, bumalik tayo. Maybe dahil lumayo tayo sa Panginoon. So, dapat bumalik tayo sa Panginoon, sa kanlungan ng Diyos. Okay, yun ang lesson na makuha natin kay Nebuchadnezzar. Pag bumalik tayo sa Diyos, kung ang buhay natin dati ay maayos, lalong aayos ang buhay natin. And then gusto kong idugtong itong nangyari sa anak niya. Ito naman si Belshazzar, yung pumalit na hari. Kasi imbis na matuto siya sa kanyang ama, hindi. Kaya ito yung nangyari sa kanya. One time, nagiinuman siya. Nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Sabi niya dito, basahin ko po. Nang lasing na si Haring Belshazzar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Dinala naman sa bulwagan, na pinagdausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At ininuman nila ang mga ito. Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari, namutla siya. May namumutla palang hari, okay? Namutla siya, nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. So, natakot din siya pala, okay? Sumigaw siya, dalhin dito ang mga engkantador, mga astrologo, mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa mga nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. So, maganda pala ang damit na kulay ube, no? Mamahalin. Kukwintasan ko ng ginto, gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Dumating lahat ang tagapayo ng hari, ngunit isa may walang nakabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Lalong nabagabag at namutla ang hari. Liting-lito naman ang kanyang mga tagapamahala. So, in short, okay, to the rescue ang nanay ni Belshazzar. Sabi niya, anak, huwag kang matakot, huwag kang mamutla, sabi niya. Nung panahon ng tatay mo ay mayroong ganito. Ito ay si Daniel. Okay, meron siyang So, sabi niya, in short, dumating na si Daniel. So,
Ito na ang paliwanag ni Daniel. Iniharap nga si Daniel sa hari, sinabi ng hari, nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube, kukwintasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, wag na po. Okay, sabi niya. So, ito po ang ibigay nyo na lang po sa iba. Okay, mapagpakumbaba si Daniel, no? Sabi niya, mahal na hari, ang iyong amang si Nebukadnezar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at niligtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pangahas, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Kumbaga, ikwinento ni Daniel yung nangyari sa kanyang tatay. Okay? Inihiwalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng mailap na asno. Ang isip niya ay pinalitan ng isip hayop. Kumain siya ng damo tulad ng mga baka. Sa labas siya natutulog at dooy nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao. At inilalagay niya sa trono ang sinumang nais niya. At bagaman alam ninyo ito, Haring Belsasar, hindi kayo nagpakumbaba. Okay? Nagmaang-maangan siya. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyong mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi nyo pinarangalan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding sa inyong palasyo. Ito ang nakasulat. So, ito na yung interpretation ng nakasulat sa dingding. Ang nakasulat sa dingding ay Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang kahulugan. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ni Haring Nebukadnezar na bisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan nangyari sa dalisay na ginto. Pagkatapos, ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabing ring iyon, pinatay si Belsasar, ang hari ng Babylonia. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media, na nooy 62 taon na. So, napakasakit yung nangyari kay Belsasar, anak ni Nebukadnezar. Buti pa yung kanyang tatay, nagbago at kinilala ang Diyos, pero siya hindi. Balikan natin yung ating reference, yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi niya dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Si Nebukadnezar nga, binigyan ng Diyos ng pagkakataon. And true enough, si Nebukadnezar ay nagbago. Okay? Sabi niya,
Hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pero ang nakakalungkot yung buhay ni Belshazzar, ang kanyang anak. Hindi siya natuto sa kanyang tatay, sa pagkakamali ng kanyang tatay. Okay? So, ang ating devotion ay nakasentro sa ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Pinagpapala niya ang mga taong tapat, nagpupuri sa Kanya. Pinaparusahan niya ang mga taong tumatalikod sa Kanya at gumagawa ng mga kasalanan. Nagbibigay, kung sa tingin natin ang mga taong gumagawa ng masama ay yumayaman, lalong mas masaya, lalong ang tindi ng buhay nila, na nabibili nila ang gusto nila. Ang Diyos ay nagbibigay lamang sa kanila ng chance na magbago sila at tumalikod. Pero syempre, katulad ni Belshazzar, kung hindi sila magbabago, sila ay paparusahan ng Diyos. So, sana ay maalala natin ang buhay ni Nebuchadnezzar at ang kanyang anak na si Belshazzar. So, mas maganda na matuto tayo sa mistake ng iba kaysa mangyari sa atin yung nangyari kay Nebuchadnezzar. 7 years na paghihirap, no? Grabe. So, huwag na nating danasin yun. Alam natin yung dahilan bakit niya dinanas yun. Ito ay dahil hindi niya kinikilala ang Diyos. Ngayon tayo, dapat kilalanin natin ang Diyos na siya ang may hawak ng lahat. Hindi tayo ang may hawak. Hindi rin ang kaaway. So, magpasakop tayo sa ating Diyos. Manatili lamang tayo sa Kanya. At kapag napagtagumpayan natin, kung tayo ay may pinagdadaanan ngayon, ay higit na mas maayos ang ating buhay after the trials. Salamat po. God bless us all. And shall we end in prayer? Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa buhay ni Nebuchadnezzar. Lord, kahit siya ay isang hari, hindi kumikilala sa iyo, ay binigyan mo siya ng pagkakataon upang, Lord, magbago ang kanyang buhay. Lord, nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mabilis, Lord, umunawa, mabilis matuto sa mga buhay ng mga nauna sa amin. Naway, Lord, ay i-guide mo kami upang sa ganun ay mamuhay kami ayon sa nais mo. Hindi kami mamuhay katulad ni Belshazzar na hindi siya natuto sa buhay ng kanyang ama. Salamat, Lord. Gabayan mo po kami sa aming gagawin sa araw na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan, Lord. Maayos na kalusugan. Lord, kung meron pong may sakit sa amin, dalangin namin ang kagalingan, O Lord. Ikaw po ang mag-provide sa mga pangangailangan ng mga nangangailangan, O Lord. Salamat po sa iyo po, Lord, lahat ng papuri at pagsamba. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless us all po.